Huwag mag-alala, gamot ko'y epektibo. Hindi siya magigising agad. Tulog na tulog yan. Huwag mong hahayaang makatakas. Pag umaga na, dadalhin natin siya kay Boss Wang. Pagkatapos, ang 100,000 na dote at ang bahay na ito ay mapupunta sa atin. Hindi na tayo mag-alala sa tuition ng anak natin. Pwe, swerte siya. Yung gintong relo ni Boss Wang. Pati yung kotse niya na may 38 ang plate number. Kung hindi lang siya bawg, ako na mismo mag-aayos para mapakasal sa kanya si Chow Yu natin. Hindi siya ang mapapasa kanya. Tara, matulog na tayo. Bukas, magkakapera na tayo. Hahaha. Tara. Totoo nga. Pagkamatay ng tatay ko, inisip na nila agad ito. Kailangan kong makatakas ngayong gabi. Hoy, bakit gising ka na? Ay, aray, tulong. Tumakas yung malditang yun. Aray, Mamamatay ako o mabubuhay. Tulungan mo ako, pakiusap. Sagitin mo ako, pakiusap. Nababaliw ka na ba? Hahabulin nila ako. Ipagbibili nila ako. Isama mo ako, pakiusap. Shenyu, huminto ka diyan. Tumigil ka. Huminto ka. Tumigil ka. Shenyu, kahit saan ka tumakbo, hahabulin kita at kukunin kita. Salamat ha. Kung hindi dahil sa iyo. Nahuli na sana ako ngayon. Ang antok-antok ko na. Ang ingay naman. Ang usapin sa Bayushen, pera lang naman yon. Basta sapat ang pera, madali lang yan. Mga kalahating oras pa, andyan ako. Para. Anong sinabi mo? Wang Pizi, putang ina ka. Pwede bang gawin ang gusto basta't may pera? Para. Wang Pizi, kung hindi ka pa huminto, tatalo na ko. Para. Nababaliw na ba tong babae? Shenyu, bakit ka nandito? Xiaomin, sa wakas. Ano tong amoy? Anong panahon na nagsusuot ka pa rin ng bulaklak na jacket? Pasensya na, Xiaomin. Kinulong ako sa kamalig, 2 araw nang di naliligo. Xiaomin. Pwede ba akong makituloy? Aalis ako pag may trabaho na. Hindi na ako makakabalik sa Baryo Shen. Ipinagbili ako ng tito Tiako sa kapitbaryong si Boss Wang. Tumakas ako. Yung kapitbaryo, yung hindi makagawa ng lalaki. Si Boss Wang na mahigit 50 anyos. Tiyahin ko. Talagang ibebenta ako ng tiyuhin ko para sa pera. Mahigit 50 anyos. Yemem. Talaga namang mukhang bata pa ang mayayaman. Hindi mo masasabing 50 na siya. Wow! Xiaomin, ang ganda ng bahay niyo. Tuloy ka, tuloy. Ay, Nakakahiya. Nandiyan ang banyo, maligo ka na. Ay, ang ganda-ganda talaga ng katawan mo. ha? Xiaomin, bakit bigla kang nagsabi ng ganyan? Bilisan mo, magbihis ka na. Ate, dalhin kita kumita ng malaking pera. Ha? Tara na, tara na. Hoy, hoy. Xiaomin ah. Yisad, dito ba yung sinasabi mong lugar ng trabaho?
Kinakabahan ako. Waitress lang naman tayo. Saan ba naman magkakaiba ang pagiging waitress? Ang importante, mataas ang sahod dito. Sige na, alis na tayo. Saya Omin, listen. Hindi ba masyadong maiksi itong palda ko? Dapat talagang ganyan ang suot mo. Ganyan ang katawan mo eh. Heto, hawakan ang free platter. Ikaw ang bahala sa mga pribadong silid sa likod. Tandaan, dapat mabuti ang serbisyo mo. Sige, go na. Sana naman may importante ka sabihin sa akin. Kapatid, talagang may importante akong sasabihin sa'yo. Hintayin kita sa private room 600 at 66. Wang Pizzy. Siya na naman. Kuya, mga sosyal at kilalang socialites ang mga pumunta ngayon. Ito ba yung sinasabi mong importante? Sabi ni nanay, ilang bises ka na niyang pinag-matchmaker. Lahat binlock mo. Kaya ngayon, pinilit niya akong dalhin lahat sila dito para makilala mo. Pumili ka na lang ng gusto mo, diretso uwi na. Muyunrong, talagang mabuting anak ka ha. Ano ba ang binigay sa'yo ni nanay? Huwag ka namang masyadong magmatigas. Kuya, bilang panganay, responsibilidad mo magdala ng asawa at magkaroon ng tagapagmana. Para maging magandang halimbawa sa aming mga nakababata. Siya, yun. Yung tarantadang yun. Kuya, anong nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo? May inampon akong tangang pusa. Hinalmot lang ako. Pusa? Parang hindi naman kalmot ang pusa yan. At saka, hindi ka naman mukhang may alaga. Tumigil ka. Ikaw, Shenyu, dito ka. Samahan mo kami uminom. Waitress lang ako. Hindi ako yung tipo para uminom kasama ng customer. May pera ka lang, akala mo kung sino ka na? Pwede ka namang api. Hay! Inumin mo yan. Yan ang utos. Layas, Nasaan yung waitress para sa mga pribadong kwartong to? Ayaw mo na bang magtrabaho? Parang hinahanap ka ng boss mo. Sige, ganito na lang. Ito, para sa'yo, pampadulas. Uminom ka lang. Kunin mo tong pera. Tapos balik ka na sa trabaho mo. Wang Pizzy, kanina talaga. Wala kang hiya. Sino bang may gusto sa maruming pera mo? Ang tapang parang Bengal cat. Eka, kuya, parang narinig ko. Inawag kanyang Wang Pizzy. Ewan ko sa pinagsasabi niyang yon. Baka nababaliw na. Kuya, mag-arrange ako pa sa'yo ngayong gabi. Di mo to makakalimutan. Tara na, kuya. Sa taas tayo magpahinga. Kadiri talaga. Yung manyakis na iyon. Wala talagang matinong lalaki sa mundong to. Mukhang hindi na ako makakapagtrabaho dito. Mas mabuting hanapin ko muna si Ksaya Omin. Nasaan na kaya si Ksaya Omin? Halika, tol. Hawakan mo lang to ni kuya. Pera mo na to. Hala, size na, size na. Lumang lalaking pangit at asal hayop, umalis ka sa harap ko.
Hoy! Lalabanan mo ako? Ay, Boss Lee, kaklase ko tuno ng high school, galing sa probinsya. Baguhan lang, hindi pa alam ang mga gawain dito. Di pa alam lang tapos na? Ay, opo po kayo, opo. Samahan ko po kayong uminom. Huwag pong magalit, samahan ko po kayo. Ganito dapa. Boss Lee, sandali lang po kayo dito. Sasamahan ko muna tong kaklase ko sa labas. Nakakagigil talaga. Walang kwentang lalaki. Huwag ka nang magalit, ha? Inom ka muna ng tubig. Ito, uminom ka para kumalma. Mga ganyang bagay, karaniwan na lang dito. Ang importante, kumikita tayo, di ba? Sea Omin, parang medyo lasing na ako. Inaantok na ako. Magpahinga ka muna dito. Ako na bahala sa iba. Boss, kamusta? Behen pa to, no? Mabuti. Ganito na lang. May 50,000 sa card na to. Pagkatapos ng trabaho, dadagdagan ko pa ng 100,000. Walang problema. Huwag kang magalit sa akin, ikaw ang lumapit sa akin. Sea Omin, saan ka pupunta? Ang init ng pakiramdam ko. Ang init. Shenyu, bakit pala ka sa resting area? Anong ginagawa mo rito? Hoy! Anong ginagawa mo? Ang kanang mo ang ginugulo mo? Ako. Shenyu, swerte mo. Ang kan pala ng mu, ang pinakamayamang pamilya. Hoy, Nasaan siya? Hindi ba dapat nasa resting area? Bakit wala na siya? Boss Lee, pupunta na po ako sa inyo ngayon. Shenyu, isang gabi kang hindi umuwi, halos mabaliw ako sa pag-aalala. Heis. Sea Omin, alam mo ba kung ano ang nangyari kagabi nung nalasing ako? Ano ba talaga ang nangyari? Kagabi, pumunta ako sa resting area, pero wala ka roon. Kaya hinanap kita sa iba't ibang lugar, tapos nakita kong ang angkan na mo, ang nagdala sa iyo. Sinubukan kong puntahan ka, pero hindi ako pinayagan. Ang angkan mo, binigyan ka ba nila ng kahit anong kompensasyon? Tutulungan kitang singilin sila. Huwag na. Hindi ko tatanggapin ang perang iyon. Ibabalik ko ito sa kanya. Hindi pwede. Ang kanang mo ang nagbigay, malaking halaga ito. Ang swerte ng impakta na iyon. Sea Omin, huwag mo akong pilitin. Hindi ko talaga tatanggapin ang perang ito. Ang ibig kong sabihin, galing ka lang sa probinsya. Hindi mo pa alam ang lakas ng angkanang mo. Ang angkanang mo ay parang halimaw na lumulunok ng tao nang walang tira-tira. At saka, ang angkanang mo, hindi basta-basta makikita ng sinuman. Sino ba ang gustong makita siya? Kung hindi mo siya makikita, paano mo ibabalik ang card? Shenyu, gawin natin ito. May kakilala ako na nagtatrabaho sa Mu Corporation. Papakiusapan ko siya na ibalik ang card kay boss mo. Sige, pwede na rin. Pero Sea Omin, huwag ka nang babalik sa mga
Magulong lugar na yan. Maghanap ka na lang ng maayos na trabaho. Aalis na ako. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakasampa sa kama ni boss mo. Ang card na ito, ituring mo na lang na bayad pasasalamat sa akin. Ang mundo ay napakalawak. Ngunit saan ako magkakasya? Sakay ka. Wag na. Malakas ang ulan sa labas. Wag mo na akong alalahanin. Kunin mo ang payong, baka magkasakit ka. Sa card na ito, may 10 milyon. Ituloy mo na lang ito. Nabayad sa aking pagkakamali. Ang tinto ng angkanang mo ay hindi para sa lahat. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ganito ba talaga ang mga mayayaman? Akala mo ba? Ang isang payong lang ay sapat para pagtakpan ang lahat ng sakit. Maligayang pagbubuntis sa iyo. Buntis daw ako. Paano nangyari yon, Doc? Nag-take ako ng morning after pill. Hindi naman 100% effective ang morning after pill. Pwede mali ang pag-take, o expired na, o kaya nagsukat nagtatay ka. Lahat yan pwedeng magpabigo ng epekto ng pill. Doc, pwedeng magpa-schedule ako ng operasyon. Pag-isipan mong mabuti, tapos bayaran mo sa cashier. Pasensya ka na, baby. Hindi pa kaya ng nanay mo na buhayin ka ngayon. Huwag mo akong sisihin. Siya yon. Yung babaeng yon. Anong ginagawa niya rito sa ospital? Nay, may nakita akong kakilala. Sasalubungin ko lang. Hintayin niyo ako ron. Buntis ka? Anong pakialam mo? Bakit mo kinukuha ang gamit ko? Sasabihin ko sa'yo, kung buntis ka sa anak ng angkanang mo. Tumahimik ka. Anong akala mo? Akala mo kung sino kayo dahil mayaman kayo? Ginamitan ng droga, pinilit tapos pera lang ang solusyon. Mga walang hiya. Mga hayop kayo. Kunin ang CCTV footage mula 1 buwan. Sa expat, sabi ako kasi lahat ng video. Hello, pwede ko bang malaman kung anong sakit ng babaeng nagngangalang Shenyu? Boss mo, wala po siyang sakit. Buntis lang po siya. Talagang buntis? Pakisend mo sa akin ang electronic copy. Sage. Mu yun wrong. Sabi niya ba kanina, si Shenyu? Shenyu. Probisya rin yan. Hindi kita hayaan na magtagumpay. Ma, may magandang balita. Lunas ito sa lahat ng sakit mo. Ang tanda-tanda mo na, di ka pa rin matino. Ma, naalala mo ba yung 1 buwan na nakalipas? Pinasama mo ako kay kuya. Sa X-bar? Yung babae na nakasama ni kuya ng gabing yon, buntis na. May sakit ako, huwag kang magbibiro. Tutu, tinatingnan ko sa doktor. Eto, nandito ang medical report. Ay, totoo nga. Ay, ang galing. Yung babae na galing sa ganun ng lugar kahit buntis. Hindi natin masasabing anak ko yan. Boss mo, tiningnan ko ang CCTV footage. Yung pinsan ni Miss Shen, binigyan niya ito ng droga. Pagkatapos, pumunta si Miss Shen sa kwarto mo. Tapos, isang boss na ang pangalan ay Lee, pumunta sa dating kwarto ni Miss Shen. Hindi niya ako niloloko. Droga talaga ang pinalasap sa kanya. Nagkamali ako sa kanya. Nasaan siya ngayon? Nasa ospital na ito para magpa-abort. Napakagago ko. Kamag-anak ba kayo? Matagumpay ang operasyon. Maya-maya, lalabas na ang pasyente at ang sanggol. Sandali, di ba pang-abort ang operasyong ito? We, sino ka ba? Akapanganak lang ng manugang ko. Ng apo kong lalaki. Anong masamang pangungusap yan? Pasensya na, nagkamali lang. May iba pa bang nagpapa-opera sa loob?
Meron dapat isang abortion procedure. Pero nahimatay ang pasyente bago ang operasyon dahil sa mababa ang blood sugar. Nasa kwarto na siya ngayon. Ano ang pangalan ng pasyenteng yon? Hala, sige. Tawagin si Shenyi. Saan ang kwarto niya? Sa 303, salamat. Bakit naman buntis ka agad sa mayaman? Eto, may sakit na nakahiya. Sige na, huwag. Kung hindi ako magiging masaya, hindi ka rin. Huwag, pakiusap. Huwag mo akong saktan. Tigil. Anong ginagawa mo? Gamot mula sa doktor. Nagbibigay lang ako ng iniksyon sa pasyente. Anong gamot? Nutrisyon na inireseta ng head doctor. Huwag mo kaming istorbohin sa trabaho namin. Kulay buhok na blonde, mataas na takong. Hindi yan forma ng nurse. Kailangan ba talaga ng iniksyon? Hintayin muna natin ang doktor. Ano ba naman yan? Habulin mo yung nurse. Bilisan mo. Doktor, Kumusta na ang kalagayan niya? Boss mo. Nawala siya. parang kabisado niya ang daanan sa ospital. Tumakas sa underground parking. Sage, ano ba ang nangyari sa kanya? Lagnat dahil sa mahinang katawan. Okay ang baby. Pwede nang umuwi. Kulang sa nutrition? Binigyan ko siya ng card, di ba? Hanapin mo yung nagpanggap na nurse. At imbestigahan mo kung sino talaga ang gumagamit ng card ko. Sige, alis na tayo. Suriin mo kung sino talaga ang gumagamit ng card ko. Tara. Huwag mong patayin ang bata. Shenyu, sinuri ka na ng doktor, ligtas ang sanggol. Anong balak mo? Kuya. Hoy, bakit ka naman agad nananapa? Yan, Kukunin niya ang anak ko. Gusto kitang protektahan. Sa tingin ko, gusto ninyong agawin lang ang anak ko. Ganyan ang mga mayayaman sa teleserye. Ganyan ang ginagawa nila. kuya, kailangan mong makita ito. Muyunsing, nangahas kang maghinala sa akin. Hindi ako ang may gawa noon. Ako ang nag-utos sa doktor na gawin yon. Paano kung hindi naman? Bakit may kapatid akong ganoon katanga? Muyunsing, putang ina mo. Naghinala ka sa akin, dinumisan mo ang puri ko. Sinaktan mo ako. Sino na kapatid mo sa kasal? Ikaw naman po, syempre. Walang hiya. Shenyu, mahiga ka muna. Naku, bumangon ka na, mabait na bata. Buntis ka, hindi ka dapat masyadong mag-alala, ha? Huwag kang mag-alala, kahit buntis ka man o hindi. Ikaw pa rin ang gusto kong manugang. Ha? Kayo po ba ay? Ako ang nanay nila. Yang gago, mag-sorry ka na agad. Pasensya na,
Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang kumpirmahin kung talagang ang kanang mo ito. Ay naku, lumabas na kayo. Lumabas. Huwag niyong sirain ang atmosfera dito. Sa susunod, ako na ang bahala sa iyo at sa bata. Ese. Una, binigyan mo ako ng droga. Pagkatapos, pera lang ang ibinigay mo. Ngayon, nagpapanggap ka pang nagmamalasakit sa akin. Hindi ko kailangan yan. Kuya, malaking pagkakamali lang to. Sigurado ako. Hindi ka pa ba humihingi ng tawad kay At? Mali ako. Ako talaga ang nag-utos na bigyan ng droga si Binibining Shen. Gamit ang ganitong paraan, nakakapagtalik ako sa maraming babae. Mali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi lang paternity test ang ginawa ko. Anong sinasabi mo? Hoy! Inimbestigahan ko rin ang nangyari nung gabing yun. Ikaw ang lalaking to. Binigyan ka ni Ginoong Lee ng droga. Pumasok ka sa kwarto ni Kuya. Hindi ba sabi ni Saya Omin noon? Ang angkanang mo ang nagdala sa akin. Kahit ano pa ang mangyari, ang gusto lang ng angkanang mo ay ang bata. Hindi ko hahayaang kunin nila ang anak ko. Ang anak ko ay dapat sa akin lang. Kahit na noong una gusto ko siyang ipa-abort. Ngayon, hindi na. Ay, mabuting anak. Walang sinuman sa inyo ang makakakuha ng anak ko. Muyonseng, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Kailangan mo nang mag-aalaga sa iyo ngayon. Shenyu. Ay naku. Kasalanan mo lahat. Ibalik ang manugang ko. At ang apo ko. Huwag kang mag-alala, baby. Uwi na tayo sa nanay mo. Sisiguraduhin kong maalagaan ka ng mabuti. Ano ba talaga ang gusto mo? Sumama ka sa akin pabalik. Panaginip lang yan. Hindi ko hayaang sumama ang baby sa'yo. Hindi ito para sa bata. Para sa iyo ito. Chiete. Pwede bang huwag mo na akong sundan? Kung hindi ka sasama sa akin, susundan kita hanggang saan ka man pumunta. Sasakay ako ng bus. Di ko kayang paniwala ang presidente ka. Ay sasakay din ng bus. Manang, kumusta? Maganda ba ang boss ko? Maligayang pagbabalik, Binibining Mu. Sino ba yan? Ang yabang ng dating. Ang laki ng paghahanda. Mukhang galing talaga sa angkanang mo. Kunan mo ng video. Bihira lang makakita ng ganitong eksena. Ay, huwag na, huwag na. Kuya, kita mo? Epektibo talaga ang paan ko. Di ba? Ay naku. Magandang araw po, ginang mo. Ay, mabuting bata. Halika, naghanda ako ng mainit na tsa. Ara na sa loob. Hahaha. Magandang araw, Binibining mo. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ay naku. Upo ka, opo. Ah, salamat. Ito ang sanang red dates na inihanda ko para sa iyo. Pampalakas ng dugo. Mabuti yan para sa buntis. Salamat, ginang mo. Ang babae, pag nagbubuntis ng 9 na buwan hanggang manganak, parang pumunta na sa pintuan ng impyerno at bumalik. Mula ngayon, dito na ang tahanan mo. Dito ka na tumira ng mapayapa, ano? Si Oyu. Taos puso kaming umaasang mananatili ka rito. Hindi lang dahil sa sanggol sa tiyan mo. Manatili ka na, Day. May kumuha na kami ng espesyal na team para sa pagpapaligo. Sabi nila, kailangang maalagaan ng mabuti ang bagong panganak. May pag-unlad ka na. Anak, mukhang mabubuting tao ang tatay mo, lola at tiyo mo. Mukhang mabubuting tao sila. Dito muna tayo tumira. Ay, napakaganda naman. Hahaha.
Pasensya na. Hayop ka. Ano ba ang nangyayari? Gutom pa si Xiaoyu ngayon. Magpaandar ka na sa kusina para maghanda ng pagkain. Ginang, inutusan ko na ang kusina na magluto. Magandang araw, binibining mo. Ako ang tagapangasiwa ng angkan mo. Tawagin mo na lang akong ang manakahanda na ang atulong na espesyal para sa iyo. Ipapakilala ko na siya sa iyo. Wag na, Daewang. Kaya ko naman po. Hindi na kailangan ng ganito karaming mag-aalaga sa akin. Pero po, Daewang, ipasok mo muna sila. Sage po. Shen Yue. Xiaomin, ikaw pala dito. Sinunod ko po yung payo mo. Umalis na ako sa dati kong trabaho sa bar. Sa dati kong trabaho, tapos nakita ko nag-hire ang pamilya mo. Kaya pumunta ako. Xiaoye, ang swerte naman, magkakilala pala kayo. Magkaibigan kami ni Xiaomin no ng high school. At saka... At saka pamangkin ko siya ng tiyak ko. Ganun ba? Kung kaibigan ka ni Xiaoyu. Ikaw na ang mag-alaga sa kanya mula ngayon. Sige po, salamat, boss mo. Xiaoyu. Unang beses mo dito sa bahay, wala akong handang magandang regalo. Bigyan na lang kita ng maliit na pasalubong. Huwag na po, huwag na, ginang mo. Ito, maliit na pasalubong lang to. Ano nang nangyari sa'yo? Manang, okay ka lang? Okay lang, okay lang. Medyo masakit lang yung mata ko. Bakit biglang sumakit mata mo? Tawagin yung doktor. Bilisan nyo. Sige po. Okay lang, okay lang. Nasilaw lang ako sa ginto. Walang problema, nasilaw lang ang mata ko sa ginto. Ano pa yan? Sa susunod, bibilhin ko lahat ng gusto mo. Xiaoyu. Maliit na regalo lang to, masasanay ka rin. Wag, ginang mo. Kunin mo na lang pabalik. Baka kulang ako sa swerte sa ginto. Ma, kung ayaw ni binibining mo sa ginto, bigyan mo na lang ng iba. Huwag mo nang pahirapan si binibining mo. Ay, nga pala. May mga brilyante, hiyas, jed, kristal, agata. Ay, nga pala. Kanina, nag-transfer na rin ako ng 50 milyon para sa'yo. Bumili ka ng gusto mo. Gastos lang ng gastos. 50 milyon? Kulang. Dadagdagan ko pa ng 50 milyon. Shen Yue, kung hindi kita dinala sa bar, hindi mo mararanasan ang ganitong buhay. Maghintay ka lang. Kukunin ko lahat ng bagay na sa'yo ngayon. Binibining mo, ito po ang kwarto ninyo. Ang ganda. Kung gusto ninyong maligo, ito po ang shower. Oh, Sa kabilang kwarto, may iba't ibang damit na pampalit. Ipahinga muna po kayo, binibining mo. salamat, Tita Wang. Ang sakit. Hindi pala panaginip. Aray, Shenyu, anong nangyari? pasensya na, hindi ko alam na pag binuksan ko to. Mag-spray ng tubig mula dito. Shower yan para maligo. Ito yung mainit na tubig. Gets mo na? Swerte ko at hindi kita napalampas, isa kang espesyal na tao. Muyunseng, anong iniisip mo? Ha? Wala. Ay naku, buong araw ka na lang nagtatrabaho. Yung mga pinaghanda ko sa'yo, bakit hindi mo kinain? Ma, Maiiwan ka na ng asawa mo, nagtatrabaho ka pa rin. Puntahan mo si Xiaoyu at hugasan mo at imasahe ang paa niya. may meeting pa ako bukas. Sabi sa libro Sa talampakan ng babae, may mga reflex points. Pagmamasahe araw-araw, mainit na paliguan, nakakatulong sa pagbubuntis at pagtulog. Pati na rin nakakapagpabuti ng tulog ng buntis. Marami na akong naranasan ang tulog kapag buntis. Iyan ang pinakamalaking problema. CJ.
Bakit ka nandito? Pumunta ako para hugasan ang paa mo. Bakit ka nandito? Pumunta ako para hugasan ang paa mo. Sabi sa libro, subok ko na ang temperatura ng tubig. Tamang-tama lang. Tara na. Ako na lang kaya. Papasensya na. Mainit ba? Salamat. Parang hindi naman pala siya ganun kasama. Ayos lang. Si Oyo. Ang kaibigan mo si Jiang Xiaomin. Para sa akin, may masamang balak siya. Mag-ingat ka. Alam ko. Pinakita sa akin yun ang video kung saan inamin ni Boss Lee na siya ang naglagay ng gamot sa inumin ko. Pero hindi naman ako direktang nakipag-ugnayan kay Boss Lee. Si Jiang Xiaomin ang nabigay sa akin ng baso ng tubig na iyon. At parang nakita ko rin si Jiang Xiaomin sa ospital. Noon, may nakita akong isang baking nurse sa ospital na mag-inject sa'yo. Blonde rin ang buhok niya. Ano? Huwag kang mag-alala, imbestigahan ko ito. Muyunseng, salamat. Sabi ko na nga ba, ipagtatanggol kita. Hindi lang dahil ikaw ang ina ng aking anak. Naiintindihan ko. Ang ganda ng tulog ko kagabi. Masakit ba? Sabi sa libro, kapag ginawa ito bago matulog araw-araw, nakakabuti para sa pagbubuntis. Kagabi, nakatulog pala ako sa harap niya. Ete, halika dito, umupo ka. Xiaoyu, inumin mo na itong bird's nest. Salamat. Kumusta ang tulog mo kagabi? Elveneth. Mabait na bata, kung may hindi ka comfortable. Sabihin mo lang sa amin, ha? Ate, narinig ko, kagabi binigyan ka ng foot massage ng kuya ko? Kumusta? Masarap ba? Ayos, mukhang namumulaklak na ang aming batong bakal. Tikman mo ito, specialty ni Ate Wang. Ay, mukhang si Xiaoyu. Ay gusto ang lutuin ni At Wang. At Wang, dagdagan ko ang bonus mo. Salamat, ginang. Kung ako sana ang naunang pumasok sa kwarto ni Muyunsheng, lahat ng ito ay akin na sana. Umuwi ka muna. Huwag mong gisingin ang ginang at si binibining mo. CJ, Sa wakas, nahuli ko na ang pagkakataon. Saan ka na mo? Anak lang ang dahilan ng halaga mo. Kaya ko rin yan. Boss mo, nakauwi ka na. Samahan kita sa kwarto. si Aoy, huwag mo akong iwan. Hindi kita iwan.
Kapag nabuntis na ako ng anak ni Mu Yuncheng, at napagtagumpayan ko si Shen Yue sa tulong ng tiya, ako na ang magiging binibining mo ng pamilya. Hindi ikaw si Xiaoyu. Aray, Xiaomin, ano nang nangyari sa'yo? aray, Xiaoyu. Ano nang nangyayari rito? Ay, nalasing lang si boss mo. Ah, sige. Salamat sa pag-aasikaso. Ako na ang bahala sa kanya pauwi. Alis na tayo. O sige, aalis na kami. Talagang magiging ako ang rina ng angkan ng Mu. Tumayo ka nga. Di kita maigalaw. Kumusta? Magaling ba akong umarte? Sige, sige, alis na tayo. Hindi kita palalampasin. Muntik na ako magtagumpay. Ako lang ang karapat dapat maging binibining mo. Hoy, tiya, nakuha mo na ba yung gamot? Bukas ipapadala sa'yo ng kinsan mo. Ipapadala ko. Seje, tiya, kapag nagtagumpay ako, ipapadala ko pinsan mo sa abroad. At papasok ko yung pinsan mong babae para magtrabaho sa mo group. Sige, huwag mag-alala. Bibigyan ko siya ng magandang buhay. Gagawin namin ng tiyuhin mo ang lahat. Xiaomin, kanino ka nakikipag-usap? Xiaoyi, kailan ka pa pumasok? Kanino ka ba nakikipag-usap sa telepono? Di mo na ko napapansin. Ilang beses na ako kumatok, di mo ko narinig. Ah, yung kaibigan kong doktor ng TCM. Tinanong ko siya tungkol sa pagkain na pwedeng kainin ng buntis. Talaga? Salamat, Xiaomin. Walang anuman, magkaibigan naman tayo. Xiaoyu, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? May kailangan ka ba? Ah, nakalimutan ko yung baso ko. Kunin ko lang. Aalis na ko. Good night. Good night. May katiwalian nga si Xiaomin. Huwag mo nang isipin yan. Magpainit ka ng paa, tapos matulog na. Nandito ako para sa'yo. Sabi ni tita. Ahit doktor, di nila madiskobre ang gamot pampatay ng bata. Shen Yu. Kapag nawala na yung anak mo, siguradong itataboy ka na ng angkan ng Mu. Xiaoyu, tikman mo nga to. Iniluto ko to ng ilang oras para sa'yo. Yung soup na gawa sa silver air mushroom. Bata ka pa, at ito pa ang unang pagbubuntis mo. Kailangan mong magpalakas. Mabango, di ba? Tikman mo na. Nga, mabango. Salamat sa pag-aalala. Xiaoyu. Yun, Zeng. Akala ko pupunta ka ngayon sa opisina. Ito ay duguan na bird's nest mula Malaysia. Regalo ito. Isang kasa nito, abutin ng 8 oras para rin. Ito. Kung ganyan ka pala kasipag mula ngayon, tulungan mo na si Xiaoyu. Maglinis ka nito. Ako ang maglilinis. Yayawang. Nandito po. Ito ang supply para sa 3 araw. 3 araw. Ang dami naman.
Shenyu, hintayin mo lang ako. Ay ko, ang sakit ng likod ko. Tia, sino yan? Parang nagmamadali sa buhay. Xiaomin, ako ito, ang tiya mo. Kumusta na ang takbo ng plano? Anong klaseng gamot ba yan? Wala namang epekto. Kailangan pang maglinis ng pugad ng ibon para kay Shenyu araw-araw. Impossible yan. Xiaomin, huwag kang magalit. Huwag magalit, baka magka-wrinkle ka. Tia, pag-isipan ko ng paraan. Kung nadulas ka sa hagdan, ala kang masisisi sa iba, di ba? Huwag mo akong sisihin, yan ang sabi ng mismong tiyahin mo. Xiaomin, anong ginagawa mo dito? Xiaoyu. Naghihintay lang ako sa'yo para sabay tayong bumaba. Ah, sige, tara na. Sige, buntis ka na ngayon. Hindi ka na nag-iisa, kaya dahan-dahan ka lang sa pagbaba, ha? Mag-iingat ako. Xiaoyu. Sabi ko na sa'yo, ngayong buntis ka, dapat sa elevator ka umakyat baba. Bakit sa hagdan ka pa rin? Sige, susunod ako sa'yo. Tara na. Hala, antayin mo ako. Gusto ko rin sumama, ha? Ang dulas na talaga ng hagdan. Tanong ko lang, kung sipain ko ang isang tao mula rito, mababali kaya ang leg niya? Xiaomin, okay ka lang ba? Ako. Okay lang. Xiaoyu, tulungan mo ako. Xiaomin, bakit ka ganyan? Parang kinakabahan? Ano bang nangyari? Xiaoyu, kailangan mo talaga akong tulungan ngayon. Teka, tumayo ka muna. Dahan-dahan lang. Yung si Boss Lee sa bar, hayop na yon. Kinunan niya ako ng malaswang video at hinihingan pa ako ng 3 milyon para huwag ilabas. Ipapakalat niya yon. Paano nangyari yun? Nag-report ka na ba sa pulis? Huwag magpulis. Kung malaman to ng mga tao, tapos ako. Tatawagan ko na ang pulis na yun din. Huwag magpulis. Ika ang binibining mo. Matalik kitang kaibigan. Kung kumalat to, madadamay ka rin. Kaya. Para sa akin ba to? Siyempre naman. Bukas, pwede bang samahan mo ako makipagkita sa kanya? Kung nandoon ang binibining mo, siguradong. Xiaomin. Matalik tayong magkaibigan, di ba? Siyempre naman. CJ. Tutulungan kita. Shenyu, ikaw ang nagsagip sa buhay ko. Tutulungan kita, pero kailangan ko muna siyang tawagan. Huwag sabihin kay boss mo. Baka isipin niyang may kinalaman ako at madamay ka. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Pwede bang gamitin mo lang ang pangalan mo bilang binibining mo? Samahan mo ako. Huwag mo nang banggitin yung video kay boss mo. Sabihin mo na lang. Sabihin mo na lang na mag-shopping tayong magkapatid. Basta huwag mong papayagang sumunod si Mu Yunsheng. Kung ganito, masasayang ang plano namin ni Tia. Xiaoyu. Pakiusap, sisiguraduhin ko kung may sauli mo lang sa akin ang master copy. Hinding-hindi na kita guguluhin pa. Pangako. CJ. Xiaoyu. Gusto naming mag-shopping ni Xiaomin. Baka kailanganin namin ng pera. Magkano? Mga 3 milyon. May mga alahas kaming nakita. Sige, ipapadala ko agad. Papuntahin ko yung driver. Hindi na. May driver na raw si Xiaomin. Sige. Then, Ayos. sigurado ka bang darating si Boss Lee ngayon? Siyempre naman.
Nasa private room siya ng bar. Sige, tara na. Tapusin na natin to. Kapag nalampasan ko ang araw na ito, ang pwesto bilang binibining mo ay akin na. Wala kang takas sa akin. Sorpresa, binibining mo. Shenyu. Hindi mo inaasahan to, di ba? Sinabi ko na, kahit saan ka tumakbo, huhulihin ka namin. Tito, tiya. Kaya pala kayo. Kasabwat ni Jayang Xiaomin. Mga walang hiya. Ano pa ba? Simula pa lang to. Mas malala pa. Ang dating. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ano ang gusto ko, pamangkin? Hulaan mo, ano ito? Ano pang hinihintay nyo? Patalasin na nyo ang pagbubuntis niya. Naghihintay si Wang Pisi sa bahay para sa gabi ng kasal. Ako na lang ang pag-initan nyo. Huwag nyo pong saktan ang anak ko. Makinig ka, pamangkin. Inumin mo ito. Hindi para sa'yo ang buhay sa syudad. Mamuhay ka na lang ng maayos kasama si Wang Pisi. Ginagawa lang namin ito para sa ikabubuti mo. Bitawan nyo ako. Gaganti ang angkan mo sa inyo. Ang angkan ng mu. Angkan lang ng mu ang nagmamalasakit sa'yo. Dahil buntis ka sa kanila. Kapag nawala ang bata, wala ka na sa kanila. Huwag kang mag-alala, tong gamot na to, hindi papatayin ang buhay mo. Papatayin lang nito ang bata sa tiyan mo. Nakalusot ka sa mga naunang beses. Ngayon, ako mismo ang kikilos. Huwag kang magpakamatigas, baka masaktan ka lang. Bitawan mo ko. Jayang Xiaomin. Bakit mo ginagawa to? Inosente ang bata. Innocent, noon ang gabing yon, kung ako ang pumasok sa kwarto ni boss mo. Ang mga kayamanan at tarangalang to ay akin na sana ngayon. Kaya yung lason sa ginataang gulaman. At yung pulbos na pampadula sa hagdan lahat yon, ikaw ang gumawa, di ba? Dahil mukhang gustong-gusto mong malaman, sasabihin ko sa'yo. Ako, matagal ko nang gustong mawala ka. At yang batang yan sa tiyan mo. At lahat ng to. Puro sa akin na mismong Kyo at Yamo. Kayo naman, ano ang pakinabang? Bakit kailangan nyo akong ipakasal kay Boss Wang? Pag namatay ang mga magulang mo at mabenta ka na, ang bahay at lupa, amin na lahat to. Kaya, inaamin niyo lahat, di ba? Niloko mo ko. Hindi na pwedeng mabuhay to. Tulungan niyo ko. Muyunseng, ayos ka lang. Ayos lang ako. Impossible to. Nagbayad na ko para ipakulong ka. At mahigpit na talian. Ako ba yung hinahanap mo? Boss mo. Ang mga empleyado mo ay nasa istasyon. Naghihintay ng investigasyon. Hindi impossible. Niloloko niyo ako. Tama. Si Jiang Xiaomin, pati ang tiyo at yan ang asawa mo, ay nagbayad ng mga tao, paikulong si binibining mo. Mamaya, tatawagin ko ang mga tauhan. Gusto kong mawala sila ngayong gabi. Huwag kang magpadalos-dalos. Magpakita tayo ng kunwa. Hindi ito biro. Kailangan nating pilitin silang umamin at hayaang parusahan sila ng batas. Kung hindi dahil sa iyong pag-iingat at pagprotekta sa akin, baka matagal nang nawala ang ating anak. Yun wrong. Ikaw ang mamumuno sa operasyon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may masaktan kay binibining mo. Ano naman ngayon? Nainom mo na ang gamot na pampalaglag, ang sanggol sa tiyan mo. Hindi na ito ipapanganak. Sa tingin mo, patuloy pa ba ang plano mo sa lagay na ito? Makakakuha ka pa ba ng pampalaglag? Hindi impossible. Jiang Xiaomin, ikaw ang nag-utos ng paglason, pang-aagaw, pagbibigay ng lason, at pangbubulo. Ano sa tingin mo ang parusa sa'yo?
Putangina mo, babae. Ikaw ang may kasalanan nito lahat. Kung hindi dahil sa iyang kahinaan, gagawin ko ba ito? Ako. Lalabanan kita. Ay, putangina, babae. Sumasagot ka pa? Ikaw. Ay, Hindi ako aalis. Ayaw kong pumunta. Hindi ko dapat hinayaan na magpakasugal ka ng ganyan. Ano bang araw kaya kung nahigaspas? Okay na yan, wala naman nangyari. Nahuli na yung masasamang tao. Tara na. Ay, paano na to? Yung dalawa, si Xiao Zheng at si Xiao Yu. Hanggang ngayon, hiwalay pa rin sila ng tulugan. Di ba parang kakaiba? May idea ako. Paraan para laging magkasama. Pag lagi silang magkasama, unti-unti. Lalago din ang pagmamahalan nila. ang galing ng ideya mo, ma. Gagawin ko ang lahat para suportahan sila. Sisiguraduhin kong magkatuluyan ang dalawa. Bilang ina ng angkan mo, isinusumpa ko na magiging mag-asawa si Xiao Zheng at Xiao Yu hanggang sa pagtanda. Oh ma, sobrang nababagod na ako. Pwede bang tumulong na lang ako sa mga gawain? Ay, di pwede, binibining mo. Ate, nakalimutan ni Kuya ang isang importanteng dokumento. Sobrang urgent. Ay, di pwede. Di ko kayang hawakan yan. Kung mawala yan sa akin, wala akong pambayad. Eh ito na lang, yung relo niya, nakalimutan niya kaninang umaga. Pwede bang ipadala mo sa kanya? Nagbibiro ka ba? Ako ang magdadala ng relo niya. Para lang maalala niya yung suntok ko sa kanya. Ay, lalong di pwede yan. Ayun, sa totoo lang, medyo inaantok na ako. Matutulog na muna ako. Ay naku. Si Xiao Zheng nagmadali umalis, di kumain almusal. Sumakit yan niya dahil di kumain almusal. Sobrang sakit, pawisan ng pawisan, at Ano? Nagsuka ng dugo. ay naku. Noong nakaraang buwan nga. Sobrang sakit para kay Xiao Zheng, ang laki ng sakripisyo niya. Ito ang pinakuluang lugaw para sa tiyan niya. Gusto ko sana dalhin sa kanya, pero naisip ko, huwag na lang, kahit dalhin ko pa. Hindi naman niya yan kakainin. Aling Wang, itapon mo na tong lugaw. Kumain ka, mahina ang katawan kung walang laman ang tiyan. Ako na ang magdadala. Oh, Day, paglabas mo, kumaliwa ka, tapos kanan. Ay, yang batang yan, may maghahatid sa kin. Ay nga, ma, ang galing-galing mo talaga. Matanda na nga, matalas pa rin ang isip. Ang galing ng pag-arte mo. Halos maniwala na ako na talagang nagdugo ang bibig ng kuya ko. Ngayon, tawagan mo na agad ang kuya mo. Ma, nasa trabaho ako. Xiao Yu, dala-dala ang baon. Pupunta sa opisina mo. Pupunta pala dito si Xiao Yu, may baon. Kailan siya darating? Malapit na siyang dumating. Nakaputing damit siya. Medyo magulo ang opisina, kailangang ayusin. Boss mo, tumawag ang reception. Papunta na raw si Binibining Shen. Bagay ba? Yung neck tea. Ay, sobrang guwapo na. Mag-ayos-ayos ka na. Xiao Yu, bakit hindi ka umakyat para hanapin ako? Nag-aalala ako baka busy ka, dala ko tong lugaw para sa tiyan mo. Paglapit mo pa lang, yun na ang pinakamahalaga. Grabe, inggit ako. Talagang parang teleserye ang love story ninyo. Nandito na ako. Naku, Xiao Yu. Wag galaw. Ako na ang bahala. Dahan-dahan lang. Ito ba'y? Dinala mo ba ang kulungan ng manok nyo sa probinsya? Pangtaboy ng lamok. Ito ay damong mabango na tinanim ko sa likod ng bundok. Ginawa kong pabango. Ilagay mo sa tabi ng kama mo, siguradong masarap ang tulog mo.
Tapos, isabay mo itong kampanilyang pampakalma. Pampakalma? Parang pampatulog na lang sa huli. Ano bang sinasabi mo? Kanina pa. Ang galing ng kamay ni Xiaoyu. Para matanggal ang lahat ng problema at maging malusog ang katawan. Hoy, ano nangyari sa batang to? Bakit ganito? Bakit ang pula-pula ng mukha? Alaynan. Ito ang marriage certificate namin ni Yunzeng. Ay, mabuti naman. Hahaha, ito ang pinakamagandang birthday gift na natanggap ko. Hoy, Xiaoyu. Hindi mo ba dapat baguhin ang tawag mo sa akin? Oh, ang buti-butihing manugang ko. Nga pala, inay. Ito, gawa ko to ng sariling kamay, subukan mo. Ay, ang ganda naman nito. Inay, pwede ka na sumayaw sa fiesta. Tara, magpalit tayo ng damit. CJ, Kuya, bakit ang tagal nila? Tingnan mo nga kung ano nangyari. maganda ba? Kumusta? Maganda. Anak, bilis, kunan mo kami ng video para i-post sa TikTok. Si.